Then, what's up sa inyo? Welcome to my another video. As of now, bibigyan ko lang kayo ng konting update or info regarding sa new application na alam ko na matagal nyo na ginagamit kasi matagal na din itong nailabas. Pero ngayon ko pa lang magagawa ng review. Pero kung may Boltnet SSL application tayo, Boltnet SSL application, meron din tayong light version. Itong light version is kaka-update lang nito at hindi ko muna i-release kasi may conflict na nangyayari at nakausap ko na yung mga reseller, sub-admin at admin. So, gagawin ko lang ng screen record. Yan. Open natin screen record. Nga pala may 1, 2, 3, 4, 5 limang category tayo. Meron tayong 5 category no application. Meron tayong KPN tunnel. Meron tayong KPN tunnel, SSR or Shadow Sock, Boltnet Lite, Boltnet SSL at Boltnet Reborn. Yung Boltnet Reborn nagkaka-conflict. Kailangan ko munang message yung developer para ma-fix yung bug. Kasi kung mapapansin nyo, hindi tayo nakakapag-online update at di rin tayo gaano nakakapag-offline update dito sa Android all-in-one application. Kaya sa ngayon, gamitin muna natin yung Boltnet SSL. Pero kung nahihirapan nyo gamitin yung Boltnet SSL, gamitin nyo itong Boltnet Lite. Pero sa ngayon, hindi ko muna talaga may re-release. So, unahin natin itong Boltnet SSL. Sa Boltnet SSL, kung mapapansin nyo, may bago siyang design. Ayan. Maganda sa mata at okay din naman, pero explain na natin yung mga andito. 1, 2, 3, 4. Yung eto. Yung nasa side yung option na yan. Andito yung IP location. Pagka-click mo ng IP location, madidetect nito kung anong ISP, kung anong country, state, at city yung ISP na gamit mo. As of now, lumabas dito, yun. Click ulit natin yung IP location. Yung IP location lumabas dito, 192.168.0.100. Yung ISP is Smart Broadband. Kasi yung gamit yung internet dito is yung Smart Corporate SIM card. Tapos sa host checker naman, hindi ako pamilyar kung paano ba gamitin itong host checker na yan. Kaya back tayo. Yung Wi-Fi shortcut, automatically pagka pindot nyo ng Wi-Fi shortcut, mapupunta sa yan. Okay na application. Oops, okay na. Okay na yung Wi-Fi setting. Tapos yung Android setting, kumaikuto tayo sa setting. Kaya magaling option dito sa Wi-Fi setting. Yung lang punta sa setting. Pindot mo lang dito. So baka kayo. Hindi naman. Yung that na to. Pindutin mo lang, lalabas dito yung login. Yung login naman, ilalagay mo lang dito yung account mo. Yung login. Back. Yung check update naman, automatic. Pwede mo na pinutin itong check update kasi automatically nag-update din naman yung application natin. Pag may internet connection ka or naka-connect ka na, magpo-pop up agad kung may update dito sa application na to. Sa Facebook page naman, pag click nyo ng Facebook page, automatically pupunta sa official Facebook page ng Boltnet. Yung hardware ID, may ito mo dito, copy. Tapos may clear data rin dito. Yan, clear data, pero hindi natin pipindutin yan. Yung BSET website or BSET, basta BSET. Tapos yung web panel, yung maganda dito may web panel automatically. Hindi mo na kailangan pumunta sa browser para pumunta sa official website ng Boltnet. Pag-click mo ng web panel, automatically mag-loading yan. Lalabas yung CAPTCHA. Check natin. Ay, mata-robot. Dito pala sa mga namumblema dito sa CAPTCHA na to. Check nyo lang na maayos para hindi pa ulit-ulit yung process. Kaya yan. 1, 2, 3. 3 to 4 features yung kailangan yung ma-check. 3 to 4 to 5. Basta ganun. Basta i-check nyo ng maayos. Yan, verified. Kasi kung nagkamali kayo, sa na-check nyo, uulit at uulit. Kaya yung iba nagre-reklamo kasi paulit-ulit daw yung CAPTCHA. Yung problema doon is nagkakamali kayo nang na-check nyo, kaya kailangan nyo ulitin yung process. So, eto, ang ganda ng setup, 'di ba? Kaya hindi mo na kailangan pumunta ng browser pa pag may application ka nito. Yung application na to is available sa Google Play Store. Search nyo lang doon, Boltnet SSL. At yung mga server dito is may plugin gaya nung nasa Android all-in-one. Maganda lang dito pag may torrent application ka, madidetect nitong application na to. Papa-uninstall yung application na pang torrent bago mo magamit.
Yan, sa plan, may SSL tayo dito. Yung Sun Tio CTC SSL 1 to 4, mas okay gamitin to sa mga naka-prepaid like CTC Promo at Tio Promo. Sa mga naka-sun plan naman, kahit di na kayo gumamit ng SSL kasi okay din naman yung sun plan, di ba? Yung mga nahihirapan naman mag-connect, yung Sun Tio at CTC Promo. At kung mapapansin nyo, may option dito, ayan, eject, SSL, direct. Kung gumagamit ka ng sun plan 300, pipiliin mo option dito is direct. Pero pag gumagamit ka ng Sun Tio, pagka-click mo ng Sun Tio, automatic pupunta sa SSL. Pag gusto mo nang inject, medyo mahirap mag-connect sa inject. Yun lang yung napansin ko. Kaya kung naka-sun plan 300, kaya piliin mo itong direct. Tapos click mo yung connect. Tapos ayun lang. Pero medyo mabigat. Or kung mapapansin nyo sa mga nakagamit na ng VaultNet SSL, medyo mabigat sa phone. At ngayon, lipat naman tayo sa VaultNet Lite. Itong Lite version is para din ang gulo. Parang VaultNet SSL din to. May option tayo dito, Sun Tio CTC. Yung Sun Tio CTC nandito, pang OpenVPN. Tapos yung Sun Tio CTC na pangalawa, SSL version. Sa mga naka-Sun Tio at SSL, dito na lang kayo mag-connect sa Sun Tio at CTC SSL version. Then yung Sun Plan, Smart LTE Promo, tas GTM or Globe NTM with promo. Sa option na to, yan, click nyo lang yung account, lalagay nyo yung account nyo dito. Kung mag-update nung kayo dito, update nyo lang, online to offline, tas show logs, tas connect. So, ayun lang naman. Mas basic lang kasi yun dito sa VaultNet Lite, wala ka nang ibang pipindutin na madaming chuchu, pero maganda talaga sa VaultNet SSL kasi, yan nga, built-in na yung panel doon, hindi mo na kailangan mag-open ng browser para i-open yung official website ng VaultNet VPN. Pero para sa akin, mas okay para gamitin ito, Sun Plan 300 na to. Para sa akin lang naman, okay, para sa akin mas okay din na, para sa akin mas okay gamitin itong VaultNet Lite kasi magaan sa phone, hindi mabigat sa RAM at friendly user. Basta para sa akin lang, mas okay siyang gamitin. Itong application na to, pwede kong i-compare sa Android All-in-One. Sa mga naghahanap ng Android All-in-One, pwede nyo gamitin ito, pero officially, kausapin nyo muna yung admin nyo, reseller, sub-admin, kung saan man kayo bumili, reseller, seller, or kausapin nyo lahat ng seller para magamit yung application na to. Kasi nakausap ko na sila, pero wala pa rin yung ibang reply regarding sa application na to, pero ayun lang. At sana nasundan nyo yung video ko kasi ang gulo. At nga pala, pwede kayo mag-offline update dito sa Android All-in-One, kaso yung version na nilagay ko sa offline update is version 15.2 na going back sa 15.2 version. Kasi nagko-conflict pag umabot tayo sa 16.0 online update. Nagko-conflict na, ayaw ma-update no application. Kaya ginawan ko ganun na lang yung setup. Kaya kung gusto niyo i-update yung Android All-in-One nyo, mag-offline update kayo. Message nyo yung seller nyo para may bigay sa inyo yung link noong offline update at para mag-guide kayo. Then, ayun lang. Kung nagustuhan nyo itong video na to, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at click nyo na rin yung notification bell at i-like nyo na rin itong video na to at mag-comment kayo kung ano pa ba yung pwede kong may turo or pwede natin mapag-usapan dito sa channel na to. So, ayun lang. Like, comment, share, and subscribe.